Dalawang alamat ng PBA ang nalampasan niya. Ang The Trigger Man na si Alan Kaydik at ang dati na 3-point king na si Jimmy Alapag. Mula sa isang film na halos walang nakakakilala, siya ngayon ang opisyal na hari ng 3-point shooting sa kasaysayan ng PBA. Paano nga ba ito nagawa ni Marcio Lassiter? Bago natin pag-usapan ang debate, balikan muna natin kung paano nagsimula ang lahat. Si Marcio Chongo Sandio Eshabar Lassiter ay ipinanganak noong Mayo 16, 1987 sa San Francisco, California. Lumaki siya sa Amerika, ngunit may dugong Pilipino dahil ang kanyang lolo sa panig ng kanyang ina ay mula sa Ilocos Sur. Bata pa lamang ay nahilig na siya sa basketball at halos araw-araw siyang nasa training ng shooting kasama ang kanyang kapatid. Doon nahubog ang kanyang disiplina at shooting touch na kalaunan ay naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Nag-aral siya sa George Washington High School bago lumipat sa City College of San Francisco at pagkatapos ay sa California State University, Fullerton, kung saan naglaro siya sa NCAA Division I habang kumukuha ng kursong kinesiology. Hindi man siya naging malaking bituin sa Amerika, nakilala siya bilang isang mahusay na shooter, matatag na defender at disiplinadong role player, mga katangiang naging susi sa kanyang pagpasok sa Philippine basketball. Noong 2009, nagbago ang kanyang buhay nang mapili siyang maging bahagi ng Smart Gilas Pilipinas sa ilalim ni Coach Rahco Toroman. Lumipad siya sa Pilipinas kasama ang iba pang Phil-Am players tulad nina Chris Lutz at JV Casio. Dito unang nakita ng mga Pilipino ang kanyang kakaibang laro. Tahimik lamang siya, hindi mahilig sa trash talk, hindi rin mahilig magpakitang gilas. Pero tuwing bibitaw siya ng tres, halos siguradong papasok. Unti-unti siyang minahal ng mga basketball fans dahil sa kanyang pagiging simple at profesional. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Pagsapit ng 2011 PBA Rookie Draft, pinili siya ng Powerade Tigers bilang ika-4 na overall pick. Marami ang naniwalang magiging mahusay siyang shooter, ngunit kakaunti ang nag-isip na agad siyang magiging malaking bahagi ng liga. Sa kanyang rookie season, kasama si Gary David, dinala niya ang underdog na Powerade Tigers hanggang PBA Philippine Cup Finals. Para sa isang rookie, napakalaking achievement iyon at doon nagsimulang mapansin ng buong PBA na may espesyal na talento si Marcio Lassiter. Ngunit ang tunay na pagbabago sa kanyang karera ay dumating nang matrade siya sa Petron Blaze Boosters, na kalaunan ay naging San Miguel Beermen. Noong una ay naging kontrobersyal pa ang trade dahil hinarang pa ito ng PBA, ngunit nang tuluyan itong maaprubahan, nagsimula ang isa sa pinakamatagumpay na kabanata sa kasaysayan ng liga. Kasama nina June Mar Fajardo, Arwin Santos, Chris Ross at Alex Cabagnot, nabuo ang tinaguriang Death Five. Habang si June Mar ang naghahari sa ilalim ng ring, si Marcio naman ang naghahasik ng takot mula sa labas ng 3-point line. Kapag dinoble si June Mar, siguradong may naghihintay na tres si Marcio. Kapag hindi naman dinoble si June Mar, siguradong puntos sa ilalim. Dahil dito halos wala ng tamang depensa ang mga kalaban. Sunod-sunod ang naging kampyonato ng San Miguel at isa si Marcio sa pinakamahalagang dahilan ng kanilang dynasty. Hindi siya laging top scorer, hindi rin siya naging season MVP, ngunit gabi-gabi ay ginagawa niya ang kanyang trabaho. Dumidepensa siya sa pinakamagaling na guard ng kalaban at kasabay nito ay patuloy na nagpapasok ng mahahalagang 3-point shots. Dahil dito, tinawag siyang isa sa pinakamahusay na 3-and-D players sa kasaysayan ng PBA. Pagkatapos ng maraming taon ng consistency, dumating ang pinakahihintay na sandali noong September 15, 2024. Sa laban kontra Barangay Ginebra, naipasok niya ang tres na tuluyang naglagay sa kanya sa tuktok ng all-time career 3-point list ng PBA. Nalampasan niya ang record ni Jimmy Alapag at nalagpasan na rin ang career total ni Alan Kaydik. Sa araw na iyon, opisyal siyang kinilala bilang bagong all-time 3-point king ng PBA. Bumuhos ang pagbati mula sa iba't ibang basketball personalities. Maging sina Jimmy Alapag at Alan Kaydik ay nagpahayag ng respeto sa kanyang naging tagumpay. Pero dito rin nagsimula ang malaking debate. Si Marcio Lassiter na ba ang greatest shooter sa kasaysayan ng PBA?
o mas magaling pa rin sina Alan Kaydik at Jimmy Alapag? Kapag tinanong mo ang mga veteranong basketball fans, marami ang pipili kay Alan Kaydik, hindi lang dahil sa kanyang shooting, kundi dahil sa kanyang pambihirang scoring records. Hanggang ngayon ay siya pa rin ang may hawak ng 79 points sa isang laro, 17 3-pointers sa isang laro, 53 points sa isang half at 37 points sa isang quarter. Ang mas kahanga-hanga pa rito ay nagawa niya ang lahat ng iyon noong panahon na mas pisikal ang depensa at hindi pa uso ang modernong spacing at analytics. Alam na ng lahat na siya ang titira, pero hindi pa rin siya mapigilan. Kaya para sa maraming purists, si Alan Kaydik pa rin ang greatest pure shooter ng Philippine basketball. Samantala, kung ang tatanungin naman ay ang mga sumubaybay sa Talk and Text at Gilas Pilipinas, marami ang pipili kay Jimmy Alapag. Bilang point guard, hindi lang siya shooter, siya ang utak ng opensa. Siya ang gumagawa ng play, nagbibigay ng assists at lumilikha ng sariling tira. Karamihan sa kanyang 3-pointers ay hindi galing sa catch and shoot. Siya mismo ang gumagawa ng espasyo gamit ang kanyang dribbling at mataas na basketball IQ. Bukod dito, naging simbolo rin siya ng leadership sa Gilas Pilipinas. Kaya para sa maraming fans, kung leadership, clutch performances at paggawa ng sariling tira ang pag-uusapan, si Jimmy Alapag ang lamang. Ngayon naman ay tingnan natin si Marcio Lasiter. Ano ang lamang niya sa dalawa? Una, consistency. Sa loob ng mahigit 15 taon ay nanatili siyang elite shooter. Hindi siya naging one-season wonder. Pangalawa, efficiency. Hindi lang siya maraming naipasok na tres, mataas din ang kanyang shooting percentage. Pangatlo, depensa. Ito ang malaking pagkakaiba niya kina Kaydik at Alapag. Isa siyang elite perimeter defender na madalas tumatapat sa pinakamagaling na scorer ng kalaban. Pang-apat, championships. Isa siya sa may pinakamaraming titulo sa modernong PBA at naging mahalagang bahagi ng San Miguel Dynasty. At panghuli, siya ang opisyal na may hawak ng all-time career 3-point record ng liga. Siyempre mayroon ding mga kritiko. Ayon sa ilan, naging mas madali raw ang kanyang trabaho dahil katabi niya si Junmar Fajardo, kaya mas marami siyang open shots. May nagsasabi ring nakatulong ang modernong sistema at ang 4-point line sa kanyang mga numero. Ngunit ayon naman sa kanyang mga taga-suporta, hindi sapat ang mga argumentong iyon upang maliitin ang kanyang nagawa. Dahil kung ganun lang pala kadali, bakit wala pang ibang nakagawa ng parehong record? Ang sagot ay simple, hindi sapat ang talento lamang, kailangan ng disiplina, consistency at walang sawang ensayo sa loob ng maraming taon. Kaya sino nga ba talaga ang pinakamagaling? Kung pure scoring ang pag-uusapan, marami ang pipili kay Alan Kaydik. Kung leadership at playmaking, si Jimmy Alapag ang lamang. Ngunit kung consistency, longevity, championships at ang opisyal na all-time 3-point record, ang pagbabasehan, napakalakas ng kaso ni Marcio Lasiter. Magkakaiba man ang kanilang panahon at papel sa laro, iisa ang sigurado. Lahat sila ay mga alamat ng PBA. Pero ngayon, ang corona bilang all-time 3-point king ay hawak ni Marcio Lasiter. Ikaw, sino ang para sa iyo ang greatest shooter sa kasaysayan ng PBA?